May isang lalaking ginukol ang halos buong buhay niya sa paghabol sa tinatawag na American Dream. Sa dami ng pagsubok na nalampasan niya, hindi niya inakalang ang taong sisira sa lahat ng pinaghirapan niya ay hindi isang estranghero, kundi isang taong malapit sa kanya. Isang taong hinding-hindi niya pinaghinalaan. Nagsimula ang kwentong ito sa North Wales, Pennsylvania, isang tahimik na bayan sa Montgomery County, mga 25 milya mula Philadelphia. Kilala ang lugar bilang isang payapang middle class na komunidad. Mababa ang antas ng krimen, magkakilala ang mga magkakapitbahay at ligtas na nakakapaglaro sa labas ang mga bata. Malayo ang buhay rito kumpara sa mas magulong mga kalapit na lungsod gaya ng Philadelphia. Isa ang pamilyang Che sa respetadong residente ng komunidad. Sina Robert Che at Janice Che ay parehong first-generation immigrants na nagsumikap para makabuo ng maayos na buhay sa Amerika. Mayroon silang 2 anak, sina Joseph Che at Anna Che. Para kay Joseph, normal lang ang lumaki sa isang komportableng tahanan. Pero para sa kanyang ama na si Robert, bawat ginhawang tinatamasa nila ay bunga ng maraming taon ng hirap, pagtitiis at sakripisyo. Ipinanganak si Robert bilang Che Chan-sik sa isang mahirap na baryo sa South Korea. Bata pa lang siya, ramdam na niya ang bigat ng kahirapan. Wala silang kuryente sa bahay at tuwing taglamig, umaakyat pa siya mag-isa sa bundok para mamulot ng panggatong na magsisilbing init ng kanilang tahanan. Dahil determinado siyang baguhin ang takbo ng kanyang buhay, nagpasya siyang sumali sa militar. Doon niya nakita ang pagkakataong makaalis sa kanilang baryo at magsimula ng panibagong yugto. Pagkatapos ng kanyang serbisyo, lumipad siya papuntang Estados Unidos na may dala lang na ilang daang dolyar. Hindi siya marunong magsalita ng Ingles at halos wala siyang anumang ari-arian nang dumating siya roon. Pero sa pamamagitan ng sipag at tiyaga, unti-unti niyang naabot ang kanyang pangarap. Naging US citizen siya. Pinalitan ang kanyang pangalan bilang Robert Che at kalaunan ay pinakasalan si Janice Che. Naniniwala ang mag-asawa na hindi mawawala ang pangangailangan ng mga tao sa mga produktong pampaganda. Kaya nagtayo sila ng sarili nilang cosmetic store. Habang lumilipas ang mga taon, tuloy-tuloy ang paglago ng kanilang negosyo. Dahil sa tagumpay na iyon, nakabili sila ng isang malaking bahay sa North Wales, isang simbolo ng American Dream na matagal nilang pinaghirapan. Pero sa umaga ng January 9, 2009, nagbago ang lahat. Bago pa sumikat ang araw, maaga nang nagising sina Robert at Janice para maghanda sa trabaho. Lumabas si Robert upang paandarin at painitin ang sasakyan, habang naiwan si Janice sa garahe at nagsusuot ng kaniyang sapatos. Pagkatapos, sa loob lamang ng ilang sekundo, biglang pumasok sa garahe ang 3 lalaking nakaitim ang kasuotan. Agad na sinubukan ni Robert na protektahan ang kanyang asawa, pero hindi siya umubra sa dami ng kalaban. Pinagtulungan siyang bugbugin hanggang mawalan ng laban saka siya itinali. Sa ikalawang palapag naman ng bahay, mahimbing pa ang tulog ni na Joseph at Anna. Nagising si Joseph ng tamaan nang nakakasilaw na ilaw ng flashlight ang kanyang mukha. Pagmulat niya, ilang baril na agad ang nakatutok sa kanya. Dahil malabo ang kanyang paningin at wala siyang suot na salamin, hindi niya maaninag ng maayos ang mga taong nasa kanyang harapan. Ang nakita niya ay puro malalabong anyo habang pinipilit siyang bumangon at bumaba ng bahay. Si Anna naman ay nagising sa malakas na katok sa pintuan ng kanyang silid. Paglabas niya, sinalubong siya ng isang armadong lalaki na agad humarang sa kanyang daraanan bago pa siya makapag-isip ng gagawin. Pagkatapos noon, dinala sina Joseph, Anna at Janice sa basement ng bahay. Doon itinali ang kanilang mga kamay at paa. Pero may isang bagay na agad nilang napansin.
wala roon si Robert. Ilang sandali ang lumipas. Pansamantalang umalis ang lalaking nagbabantay sa kanila sa basement. Sinamantala agad ni Ana ang pagkakataon at tahimik na sinenyasan ang kanyang ina. Naintindihan agad ni Janice ang ibig sabihin ng anak. Dahan-dahan siyang tumakas palabas gamit ang pintuan sa likod ng basement. Hindi na siya lumingon. Tumakbo siya papunta sa bahay ng kanilang kapitbahay at doon humingi ng tulong. Nang mapansin ng mga salarin na may nakatakas at anumang oras ay maaaring dumating ang mga pulis, nagpasya silang tumakas. Nang makasiguro si Joseph na wala na ang mga armado, nagawa niyang makawala sa pagkakatali. Pagkatapos, tinulungan niyang kalagan ang kanyang kapatid at agad nilang ikinandado ang bahay sa takot na baka bumalik pa ang mga salarin. Pero sa mga sandaling iyon, hindi pa nila alam kung ano na ang sinapit ng kanilang ama. Samantala, si Officer Joseph McGowan ng Montgomery County Police Department ay patapos na sana sa kanyang overnight shift nang makatanggap siya ng ulat tungkol sa isang armadong pagnanakaw na kasalukuyang nangyayari. 12 taon na siyang nasa serbisyo bilang pulis. Bago siya naitalaga sa North Wales, nagsilbi muna siya sa Philadelphia Police Department. Lumipat siya sa mas tahimik na bayan dahil inaasahan niyang mas magiging payapa ang kanyang trabaho roon. Pagdating niya sa bahay ng pamilya Che, nadatnan niya si Janice na halos hindi na makapagsalita sa sobrang pagkabigla. May mga piraso pa ng tape na nakadikit sa kanyang buhok habang paulit-ulit niyang hinihiling sa mga pulis na iligtas ang kanyang asawa. Dahil nakakandado ang pangunahing pinto, napilitan si McGowan na puwersahin itong buksan. Pagpasok nila sa loob, kapansin-pansin ang katahimikan ng buong bahay. Halos wala ring bakas ng matinding komosyon. Habang nakahanda ang kanyang baril, isa-isang sinuri ni McGowan ang bawat bahagi ng bahay hanggang matagpuan sina Joseph at Ana. Kitang-kita ang matinding takot sa kanilang mga mukha pero wala silang malubhang pisikal na sukat. Sa gabay ng magkapatid, nagtungo ang mga pulis patungo sa garahe. Habang naglalakad sila sa pasilyo papunta sa laundry area, napansin nila ang mga bahid ng dugo sa sahig. Malinaw na may isang taong malubhang nasukatan. Pagpasok nila sa garahe, bumulaga sa kanila ang nakakagimbal na tanawin. Nakahandusay sa simentadong sahig ang 58 years old na si Robert Che. Patay na siya. Nakatali ang kanyang mga kamay sa likuran at mahigpit ding nakapulupot ang tali sa kanyang mga binti. Paulit-ulit na binalot ng kulay silver na industrial tape ang kanyang ulo hanggang sa maliit na bahagi na lamang ng kanyang buhok ang natira na hindi natatakpan. Sa tabi ng kanyang bangkay, nakita rin ng mga investigador ang isang kutsilyong basang-basa ng dugo. Agad na isinara ng mga pulis ang buong lugar bilang crime scene. Humingi rin sila ng tulong sa K9 units at maging sa fire department upang halughugin ang paligid sa pag-asang may maiiwang ebidensya o gamit na itinapon ang mga salarin habang tumatakas. Pero matapos ang masusing paghahanap, wala silang natagpuang kahit anong mahalagang ebidensya. Matapos masecure ang crime scene, ipinatawag ang homicide detective na si Michael Santarelli upang tumulong sa investigasyon. Bago siya naging homicide detective, matagal muna siyang nagsilbi bilang crime scene photographer. Trabaho niyang kunan ng litrato ang ilan sa pinakamadudugong krimen na nangyari sa lungsod. Pero ngayon, hindi na lang siya taga-dokumento ng ebidensya. Siya na ang kailangang humanap ng taong pumatay kay Robert Che. Isa sa mga una niyang ginawa ay kausapin ang 3 nakaligtas na miyembro ng pamilya. Sa kabila ng matinding trauma, nakapagbigay sina Janice Che at Ana Che ng napakahalagang impormasyon. Hindi kasi nakasuot ng mask ang mga salarin. Malinaw nilang nakita ang mga mukha ng mga ito.
Ayon sa kanilang paglalarawan, pawang mga blackmails ang mga suspect at pawang nakasuot ng black hooded sweatshirt. Ang isa ay matangkad at malaki ang pangangatawan, habang ang isa naman ay mas payat at may kapansin-pansing balpas. Batay sa mga detalyeng iyon, gumawa ang pulisya ng 2 composite sketches ng mga hinihinalang salarin. Habang nagpapatuloy ang investigasyon, lumabas din ang resulta ng autopsy ni Robert Che at doon nalaman ang isang nakakagulat na detalye. Hindi siya namatay dahil sa saksak, hindi rin dahil sa pala. Ayon sa medical examiner, ang opisyal na sanhi ng kanyang kamatayan ay asphyxiation o kawalan ng hangin o pagkakasakal. Matindi ang tinamong suntok at hampas sa kanyang ulo at mukha na nagdulot ng matinding pagdurugo sa kanyang bibig at ilong. Dahil tinakpan ng duct tape ang kanyang bibig at nabara naman ng dugo ang kanyang ilong, hindi na siya nakahinga. Habang tumatagal, napunta ang dugo sa kanyang mga paka hanggang sa tuluyan siyang mawalan ng buhay. May isa pang mahalagang natuklasan ang medical examiner. Nakatali na si Robert bago pa siya bugbugin. Ayon sa pagsusuri, kung pagkatapos ng pambubugbog isiniksik ang tape sa kanyang mukha, hindi sana ito dumikit ng maayos dahil sa dami ng dugo. Ibig sabihin, habang siya ay binubugbog, wala siyang kakayahang lumaban o ipagtanggol ang sarili. Sa simula, itinuring ng pulisya ang kaso bilang isang armadong pagnanakaw. Tinangay ng mga salarin ang pera, mga alahas, mamahaling designer handbags at maging ang lahat ng laman ng family safe. Kalaunan, nakumpirma ng mga investigador na mahigit 15,000 dolyar ang laman ng naturang vault. At dito nagsimulang mabuo ang isang mahalagang tanong. Nagkataon lang bang nakita ng mga salarin ang perang iyon? O alam nilang naroon iyon bago pa sila pumasok sa bahay? Kung alam nila ang eksaktong hahanapin, posibleng matagal nang minamanmanan ang pamilya Che. Kinausap ng mga detective ang mga kapitbahay sa pag-asang may makuhang impormasyon. Isang garbage truck driver ang nagsabing ilang araw bago ang krimen, may napansin siyang sasakyang nakaparada sa tapat ng bahay ng pamilya Che. 3 black men ang sakay nito, hindi sila bumababa. Tahimik lang silang nakamasid sa bahay. Lalo nitong pinagtibay ang hinala ng mga investigador na planado ang buong operasyon. Sinilip din ng pulisya ang posibilidad na sinundan ang pamilya mula sa kanilang cosmetic store. Nang i-review nila ang CCTV footage ng tindahan, may napansin silang 2 lalaking matagal na nagpapaligid-ligid sa loob nang walang binibili. Kunwari ay tumitingin sila sa nail polish section, pero sa totoo lang, mukhang minamasdan nila ang bawat galaw ng mga empleyado. Kapansin-pansin ding kahawig ng kanilang itsura ang ibinigay na paglalarawan ng pamilya. Ngunit nang ipakita ang CCTV kina Janice, Joseph at Anna, hindi nila matiyak kung sila nga ba ang mga lalaking pumasok sa kanilang tahanan. Isa na namang posibleng lead ang nauwi sa wala. Samantala, may isa pang mahalagang ebidensya ang natuklasan ng forensic team. Naniniwala silang pinunit ng mga salarin gamit ang kamay ang duct tape at malamang ginamit pa nila ang kanilang mga ngipin para mapunit ito. Nang suriin ng mga lab technician ang mga punit na bahagi ng tape, may nakuha silang laway. Hindi lang iyon. Sa loob ng garahe, may natagpuan din silang punit na bahagi ng isang itim na rubber glove na nakapapad sa dugo. Mula rito, nakakuha sila ng skin cells. Nang isailalim sa DNA testing ang 2 ebidensya, lumabas na magkaibang tao ang pinanggalingan ng laway at skin cells. Ibig sabihin, may DNA profile na sila ng 2 suspect. Pinaniniwalaang ang isa ang nagtali kay Robert, habang ang isa naman ang mismong nanakit sa kanya. Pero may malaking problema. Wala pa silang taong mapagkukumparahan ng DNA. Unti-unting natigil ang takbo ng investigasyon.
Habang tila wala nang sumusulong na lead, may napansin namang kakaibang pattern ang prosecutor na si Kim Jin-joo. Isa siyang Korean-American prosecutor na madalas humawak sa mga kasong may kinalaman sa mga biktimang madaling mapagsamantalahan. Napansin niyang sa loob lamang ng 2 buwan, humigit kumulang 15 armadong pagnanakaw ang naitala laban sa mga Asian American business owners sa paligid ng Philadelphia. Karaniwan kasing naniniwala ang mga kriminal na malalaki ang perang itinatako sa bahay ng mga Asian business owners. Iniisip din nilang mas bihira itong isumbong sa mga pulis dahil sa language barrier o pagkakaiba ng kultura. Kaya ang ginagawa ng mga salarin, minamanmanan nila ang mga Asian-owned restaurants, grocery stores at beauty supply shops. Sinusundan nila pauwi ang may-ari. Pagdating sa bahay, doon sila aatake. Halos eksaktong tugma rito ang nangyari sa pamilya Che. Pero ayon sa mga investigador, may isang napakalaking pagkakaiba. Sa karamihan ng mga naunang kaso, nakamaska ang mga salarin. Tinututukan na lang nila ng baril ang mga biktima, kinukuha ang pera at mabilis na umaalis. Bihirang-bihira ang may napapatay. Pero sa kaso ni Robert Che, hindi nagsuot ng mask ang mga umatake at sobra ang ginamit nilang karahasan. Dahil dito, naniniwala ang mga detective na maaaring hindi talaga nila planong mag-iwan ng buhay na saksi. Kung hindi nakatakas si Janice Che at hindi siya nakahingi ng tulong sa kapitbahay, posibleng buong pamilya ang napatay noong araw na iyon. Dahil nakita ng mga nakaligtas ang mukha ng mga salarin, naniwala ang mga pulis na maaari pa rin silang balikan anumang oras. Kaya inilagay nila ang buong pamilya Che sa ilalim ng tuloy-tuloy na police protection. Habang isa-isang nawawala ang lahat ng lead, binalikan ng mga detective ang isang detalyeng nabanggit sa kanilang unang panayam sa pamilya. Habang nagaganap ang pagnanakaw, paulit-ulit umanong gumagamit ng cellphone ang mga salarin. May isang pagkakataon pa raw na narinig nilang may reklamo ang isa sa mga ito habang may kausap sa telepono. Hindi raw sapat ang perang nakuha nila. Doon nagsimulang maghinala ang mga detective. Posible kayang may iba pang kasabwat sa labas ng bahay na siyang nagko-coordinate sa buong operasyon? Upang masagot iyon, kinuha ng pulisya ang records ng mga cell tower na sumasaklaw sa paligid ng bahay ng pamilya Che noong oras ng krimen. Libo-libong tawag ang kanilang sinuri, hanggang sa may 3 prepaid burner phones na nakatawag sa kanilang pansin. Habang nagaganap ang krimen, tuloy-tuloy ang komunikasyon ng 3 numerong iyon sa isa't isa. Bagamat hindi direktang matutukoy kung sino ang may-ari ng mga burner phones, sinuri ng mga investigador ang pattern ng mga tawag. At doon nila natuklasan ang isang bagay na nagbabago sa buong kaso. Isa sa mga burner phone, may nakontak na regular na cellphone number na nakarehistro sa totoong pangalan. Ang pangalan sa records, si Angelo Chin, 25 years old, isang Korean-American na dati nang may maliit na kaso na may kaugnayan sa droga. Pero hindi iyon ang pinakanakakagulat. Si Angelo Chin ay pamangkin mismo ni Robert Che. Nabigla ang mga investigador. Maraming taon na ang nakalipas habang nasa labas ng Estados Unidos ang mga magulang ni Angelo, sina Robert at Janice ang kumupkup sa kanya. Lumaki siya sa bahay ng pamilya Che hanggang makatapos ng high school. Tinulungan nila siya sa pag-aaral, inalagaan at itinuring na parang tunay na anak. Para kay Joseph Che, hindi lang pinsan si Angelo, para na niya itong kapatid. Habang sinisimula ng mga detective ang paghahanap kay Angelo, tumawag si Detective Santirile kay Joseph. May isa lang siyang tanong, alam mo ba kung nasaan ang iyong pinsan? Ang isinagot ni Joseph ang siyang tuluyang nagbabago sa direksyon ng buong investigasyon. Dahil sa mismong oras na iyon, nasa bahay ni Angelo Chin sina Joseph at Anna. Matapos ang pagpatay kay Robert Che,
Tila ipinakita ni Angelo Chin na nag-aalala siya para sa kanyang mga pinsan. Dahil wala nang matuluyan sina Joseph at Anna matapos gawing crime scene ang kanilang bahay, inalok niya ang dalawa na manatili muna sa kanyang tahanan. Sa paningin nila, isa lang siyang mapagmalasakit na pinsan. Pero ang hindi nila alam, sa mga oras ding iyon, nakatira sila sa bahay ng lalaking pinaniniwalaan ng mga detective na tumulong sa pagpaplano ng pagpatay sa kanilang sariling ama. Agad na naisip ng mga investigador ang panganib ng sitwasyon. Kung sangkot nga si Angelo, malaya niyang nalalapitan ang dalawang pangunahing saksi sa kaso. Kaya upang hindi siya maghinala, nanatiling kalmado si Detective Michael Santarelli. Tinawagan niya si Joseph at sinabi rito na isama si Angelo sa police station. Kunwari ay para lamang sa ilang karaniwang tanong kaugnay ng investigasyon. Walang kaalam-alam si Angelo. Nang dumating sina Joseph, Anna at Angelo sa himpilan, agad silang pinaghiwa-hiwalay ng mga pulis. At nang masigurong malayo na sina Joseph at Anna sa kanilang pinsan, saka lamang sinabi ng mga detective ang katotohanan. Si Angelo Chin, isa na ngayong pangunahing suspect sa pagpatay sa kanilang ama. Halos hindi makapaniwala ang magkapatid. Paano mangyayari iyon? Ang taong halos kasabay nilang lumaki, ang taong nagbukas pa ng sariling bahay para tulungan sila, posible palang may kinalaman sa pagpatay sa sarili nilang ama. Sa kabilang banda, sinimulan na ang interogasyon kay Angelo. Ipinakita niya ang sarili bilang isang mabuting pamangkin na gusto lamang tumulong sa pulisya. Pero mabilis nagbago ang takbo ng usapan. Isa-isang inilatag ng mga detective ang records ng mga tawag sa telepono. Ipinakita nilang konektado ang kanyang numero sa ilang teleponong ginamit habang isinasagawa ang pagnanakaw. Unti-unting gumuho ang lahat ng kanyang paliwanag. Bagamat hindi pa sapat ang ebidensya para kasuhan siya ng murder, determinado ang mga investigador na huwag siyang pakawalan. Inaresto nila si Angelo dahil sa pagbibigay ng maling impormasyon sa mga otoridad. Lumipas ang 24 na oras. Habang paulit-ulit na ipinapakita sa kanya ang mga ebidensya, tuluyan na siyang bumigay. Umamin si Angelo. Ayon sa kanyang salaysay, nagsimula ang lahat nang ikwento niya sa ilang kaibigan na may malaking halaga ng cash na nakatago ang kanyang tiyuhin sa isang vault sa loob ng bahay. Isa sa mga kaibigang iyon ay si Joseph Page, na kilala rin sa alias na Triman. Ipinagmalaki pa umano ni Page na may karanasan na siya sa mga home invasion. Doon nabuo ang plano. Si Angelo ang nagbigay ng halos lahat ng impormasyong kailangan nila. Ikinuwento niya ang pang-araw-araw na routine ng pamilya, anong sasakyan ang ginagamit nila at maging ang ayos ng loob ng bahay. Hindi lang iyon, gumuhit pa siya ng floor plan at itinuro ang eksaktong lokasyon ng family safe. Dumalo rin siya sa mga pagpupulong kung saan pinagplanuhan ang krimen. Doon niya mismo nakita ang mga baril, kutsilyo at matitibay na duct tape na gagamitin sa pagnanakaw. Kalaunan, sinabi ni Angelo na ang akala niya ay simpleng nakawan lang ang mangyayari. Pero ayon sa mga investigador, alam niyang may mga armas na inihanda. Alam din niyang pwedeng mauwi iyon sa karahasan. Sa kabila nito, hindi niya kailanman binalaan ang kanyang pamilya at hindi rin siya humingi ng tulong sa mga pulis. Sa kabuuan, 7 katao ang sangkot sa krimen. Si Angelo ang nagsilbing insider. Si Joseph Page naman ang nag-recruit kina Amada Delam at Akari Pitts upang pumasok sa bahay, habang ang 3 pang kasapwat ang nagsilbing getaway driver sa lookout sa labas. Pagkatapos ng krimen, nalaman ni Angelo na napatay ang kanyang tiyuhin. Tinawagan niya si Joseph Page at tinanong kung bakit nauwi sa pagpatay ang plano. Pero ayon kay Angelo, mas inalala pa raw ni Page ang perang nakuha nila.
dahil mas maliit iyon kaysa sa inaasahan nila. Nang tanungin kung bakit kinailangang patayin si Robert J., maikli lang ang isinagot ni Paige. Ginawa ko lang ang kailangan kong gawin. Pagkatapos nito, hinati-hati ng 7 kasabwat ang ninakaw na pera. Humigit kumulang $2,000 ang napunta kay Angelo. $2,000. Mahigit 122,000 pesos sa kasalukuyan. Iyon lang ang naging kapalit ng pagtulong niyang planuhin ang krimeng kumitil sa buhay ng kanyang sariling tiyuhin at sumira sa kanyang buong pamilya. Dahil sa kanyang pag-amin, mabilis na nakakuha ng arrest warrants ang mga investigador laban sa iba pang sangkot at lalo pang tumibay ang kaso nang lumabas ang resulta ng forensic evidence. Ang DNA na nakuha mula sa duct tape at sa punit na rubber glove ay tumugma sa 2 sa mga suspect. Ang skin cells sa loob ng glove ay kay Joseph Paige, habang ang laway na nakuha sa duct tape ay tumugma kay Amada Telam. Hindi na maikakaila ang kanilang presensya sa loob ng bahay. Malinaw na ipinakita ng DNA evidence na sila ang 2 sa mga umatake at nanakit kay Robert J. Noong September 2009, umamin si Angelo Chin sa kasong 3rd-degree murder. Hinatulan siya ng 20 to 40 years na pagkakakulong. Samantala, sina Joseph Paige at Amada Telam ay nahatulang guilty sa 2nd-degree murder at tumanggap din ng mahahabang sentensya sa bilangguan. Sina Julius Wise at Robert Itaman naman ay nahatulang guilty sa 3rd-degree murder dahil sa kanilang naging papel sa pagpaplano at pagtakas matapos ang krimen. Si Carrie Pitts na inakusahang siyang ikatlong lalaking pumasok sa bahay ay napawalang sala. Ayon sa korte, walang biological evidence na nag-uugnay sa kanya sa crime scene at hindi rin siya matiyak na nakilala ng mga nakaligtas na biktima. Bagamat halos lahat ng sangkot ay nahatulan, hindi na kailanman naibalik ang buhay ng pamilya J. Sa burol ng kanyang ama, kinailangan pang harapin ni Joseph J. ang pinsang minsan ng itinuring na tunay na kapatid. Hanggang sa mga sumunod na taon, sinabi pa rin ni Joseph na naniniwala siyang napasama lamang si Angelo sa maling grupo ng mga tao. Pero ang mga naging desisyon nito ay tuluyang sumira sa buhay ng maraming tao. Ang kasong ito ay nagsisilbing paalala na minsan ang pinakamalaking pagtataksil ay hindi nanggagaling sa mga estranghero, kundi sa mga taong pinagkatiwalaan natin ng buong puso. Dahil ang kabaitan ay hindi garantiya na magiging mabuti rin ang pagkikitungo ng iba sa atin. Sa huli, mas mahalagang husgahan ang tao batay sa kanyang mga ginawa kaysa sa kung sino ang inaakala nating siya. Ito lamang po para sa araw na ito. Maraming salamat po sa pagsubaybay. At para po sa early access sa ating mga upcoming videos, join po kayo sa ating Crime Scene Tagalog Stories Fam. Nasa description po sa ibaba ang link. Ito lamang po para sa araw na ito. Magkita po tayo sa susunod na kwento. At sa muli, mag-ingat po tayong lahat. Paalam!